So, ayan siya mga session, ang aking diploma. So, ayan, ready na yung bag niyo. Sinatid ng mama niya. Nung birthday ni Yos, eto. Nasa bahay pa kasi nila dati to. Itong lagi. Good morning mga session! So, welcome back sa ating vlog for today. O, diba? Saya ngayon ang aking feeling kasi umaaraw siya. So, alam niyo ba yung vlog ko kahapon mga seswang? Yung nandun ako sa bike room, nung nag-bike ako. Diyos ko Lord, ang tsaka ng panahon dun mga seswang. So, ngayon, maaraw talaga siya. Tignan natin. O, diba? Masikat yung araw. Ayan siya, o. So, ayan mga seswang, maaraw siya. Tapos, ayan, magandang panahon. Wala siyang ulan. Walang hindi siya umaambon. Maaliwala sa'yo ng panahon. My God. So, hindi talaga nawala itong mga seswang yung puti-puti dito. Kasi nga, meron akong allergy sa poultry, itlog, manok, mayonnaise, basta lahat ng may chicken, lahat ng klase ng poultry, may allergy ako mga seswang. Tapos, di ba, nag-grease kami ni Jowa. Naligo sa dagat. Siyempre, pag nagdagat ka mga seswang, di ba? Yung skin mo parang mabibinat siya ganon. Tapos, parang talagang malilinis siya. So, ayan, nagputi-puti siya after nung nag-beats yung pinagdaanan ng ng allergy. Di ba? Hindi na tayo fresh. O, di ba? Pero okay lang yan mga seswang, di ba? At least may jowa naman tayo, di ba? Pogi na, bata pa. So, kahit meron tayong ganyan-ganyan, meron tayong mga kugol-kugol o anong tawag dyan, ganon. Hindi naman tayo gaanong maganda, hindi naman tayo gaanong fresh. Ayan. Nagustuhan tayo ni Jowang Afam. At syempre, ang ating kutis morena. Di ba yung previous vlog namin na kutis morena, ay, panalo yun mga session as in. Kung ako sa inyo, nako, sinasabi ko sa inyo, wag na kayo mapaputi. Kasi mga session ganito. Noong ako na sa Pilipinas, alam mo naman sa Pilipinas, di ba, ang taas ng diskriminasyon pagdating sa kutis. Kasi kapag pag sinasabi na maputi ka, ibig sabihin para kang nasa high end, para kang nasa middle class, para kang nasa nasa tawag dito, meron kang kakayahan, gano'n, nakapag-aral ka, may pera ka, mayaman ka. Pag gano'n yung kutis mo, di ba? Totoo 'yon. Pero kapag ang kutis mo ay medyo brown ka, tapos mas matindi pa ang brown, tawag nila, ang itim-itim mo na gano'n. Pero brown ka talaga ng bonggang brown. Mag-discriminate ka sa Pilipinas ng bongga. Ayaw ka nila. Hindi man sa ayaw, pero ang dami mong pangungutsang nare-receive, Diyos ko Lord. Nakakatanggap ka ng mga papurit parangal. Pero alam niyo ba mga seswang, dumaan din ako sa bagay na yon. Dumaan din ako sa pagpapaputi. Dumaan din ako sa pag-inom ng mga glutathione na yan, sa pag-inject na yan. Suki ako ng silka, suki ako ng lotion, pampaputi, ganun mga seswang. Pumuti naman ako noon, nag-Dubai ako noon, di ba? 5 years. So, I became white, mga seswang. So, yung aking skin, it turns into light. Like, pumuti talaga ako noon. Pero, ang kada bakasyon ko sa Pilipinas, bumabalik yung kutis ko. Sabi ko, ano ba yan? So, na-realize ko na parang sayang naman yung pera, sayang yung effort, ganon. Siyempre, nandun pa lang ako sa environment na yon, ganon. Eto na mga ses, nung nag-Europe ako at naranasan kong mamuhay at manirahan dito sa Europe, Diyos ko Lord. Una ko napunta ng mga ses is sa Malta. Then, nagpunta ko ng Netherlands. Ayun, ang taray ng mga tao, mga ses. Pupunta yan sa dagat, Diyos ko Lord. As in, mag-lotion pa yan ng tanning lotion para lang mag-brown ng bongga. Kahit si Jowa nga, hindi siya gumagamit ng 50% na lotion, yung, sunblock. Puro siya, 30%, ganon. Ako naman yung 50% kasi, di ba, brown tayo. Ayoko na maging brown pa ng bonggang-bongga. Pero yun, tama lang naman. So, kasi ako mga seswang, konting sinag lang ng araw, Diyos ko Lord, matingkad na talaga yung pagiging brown natin. Pero si Jowa, Diyos ko, gustong-gusto niya maging brown. Ayan. So, nakita ko dito mga seswang, yung mga tao, they like it so much to become brown. And they are using tanning lotion, they're going to the beach, as in, nakahirata sila. They are laying dun sa may, sa may buhanginan, di ba? Nakahiga silang ganon. Di ba? Nakita niyo naman sa mga previous vlogs ng mga seswang kung pupunta kami sa dagat, di ba? As in, talagang maligo kami ni Jowa. Nakakaloka. As in talaga mga ses, walang arte-arte, ganon. Tapos,
dito ko lang talaga na-realize na na-appreciate yung kulay ko, na ako mismo ay hindi ko na-appreciate noon. Tapos kinento ko sa kanila na, ay, alam nyo ba ganito, ganyan, gusto ko magpaputi. Ina-appreciate ko naman ngayon yung ano nila, yung kutis nila. Sabi ko, oh my God, I like your skin is so nice, it's white. You know what? Most of the Asian people are dreaming to have a white skin. Then, nakwento ko na, then I told the story, na alam mo yun, na nag-ano ko dati ng mga tawag dito, pampaputi, ganun. Sabi nila sa akin, are you crazy? You're destroying your skin. Ay, doon ko talaga na-realize mga seswang na, tawag dito, yung palang skin ko ay gustong-gusto nila mabenta. Kahit si Jowa, gustong-gusto niya yun. So, ayan, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. As in, so super babad naman ako ngayon kapag nagbi-beach kami ni Yos, kapag nagbabakasyon kami sa ibang bansa ni Yos, as in sa mga beach kami pumupunta. Kasi mga seswang malamig sa Netherlands, pag autumn na, yung autumn kasi 3 months, tapos winter 3 months, tapos sa spring malamig din pero may araw-araw, so 3 months din yun. So kumbaga parang 6 months kang malamig na matindi ang lamig, tapos yung 3 months ng spring malamig pa din. So kumbaga talagang yung ma-feel mo lang yung yung summer talaga dito is yung 3 months summer na. So sinusulit namin, pumunta kami sa ibang country, mag-holiday, mag-beach sa Greece, ganun sa Spain, pupunta kami doon mga seswang. So ayan, yung mga tao talaga pag rumampa ako doon, as in, nakatingin sila sa kutis mo, nakatingin sila sa akin na, oh, nice skin, parang ganun. Sabi ko, ay, ang taray, bongga. So ayun na mga seswang. So sabi ko, as in, yung mga afam nakatingin sa'yo, kahit hindi naman afam, lahat ng mga tao nakatingin sa kutis mo, ganun. So sabi ko, okay, laban. I-post na natin to. So, ayaw ko na mapaputi, ganun. So, iniwasan ko na lahat ng mga pagpapaputi na yan, mga sesyon. Matagal na, ilang taon na. So, ngayon, nung nakaraan, ang ginamit ko lang dito, kasi nagputi-puti na siya, gusto kong mag-balance yung puti niya. Nilalagyan ko na siya ng concealer. Tapos, nag-try ako ng Silka, mga sesyon, para mag-light konti dito, kasi na, para mag-balance lang siya. Pero wala effect din naman. Kaya sabi ko, okay. Tama na ang Silka na yan. Sabi ko, so nilalagyan ko na lang siya ng SPF, yung facial cream na may SPF. So, medyo nag-ano na siya, bumabalik na siya sa dati. Pero, parang wala naman. Sige, laban lang mga sesh, di ba? Kaya ako sa inyo mga seshwang, at kung tawag dito, isa kang trans Pinay na fresh, katulad ko, di ba? O, ayun, may pamewang. Kailangan mga seswag, huwag ka lang magpaputi. Pero syempre, depende pa rin naman sa'yo yun. Kung gusto mo naman talaga magpaputi, at yun ang talagang dream mo, why not? Push mo yan, te. Pero, kung may balak kang magjowa ng AFAM, o magtumira sa ibang country, like European country, gano'n, mga Western countries, sinasabi ko sa'yo, mas mamahalin mo ang kutis morena. Kasi di ba Pilipina tayo, kayo manggi ang kulay. Proud dapat tayo niyan, mga seswang. So, ayan, ang mga ganap sa buhay namin ni Yos. So, update mga session sa ticket natin. Gagawa ako ng separate vlog para sa pagbili ng ticket kasi nakahanap na kami ng ticket ni Yos at okay yung presyo niya. Medyo mahal pa rin pero laban na kasi kumpara naman sa ibang ticket na talagang mahal, di ba? So, ayan mga session yung ganap sa bahay namin, di ba? Ayan yung bahay namin, ganun pa rin. So, maganda pa rin yung bahay namin kahit kukunti yung gamit. Char! So, ayan. Kasi mga seswang, balak namin bumili ng bahay ni Yos para hindi na kami magrenta. Kasi yung bili na bahay at saka yung renta, ganun din naman yung presyo niya. At least, sarili mo na yung bahay, di ba? Nag-rent kami dito. Pag sarili mo yung bahay, siguro magdagdag ka lang ng konting rent tinaas. So, ayun na. Sa'yo na yung bahay mo, may bahay na kaming dalawa. So, ayan mga seswang, pero hindi pa naman sure, timitingin-tingin pa lang. Kasi ang hirap bumili o magrenta ng bahay mga sesh. Diyos ko, Lord, pahirapan dito. So, hindi basta-basta. So, sabi nung daddy ni Yos, yung papa niya na, tutulungan daw niya kaming maghanap ng real estate o tawag dito, kumuha ng bahay na sarili namin yung hindi na kami nagre-rent, di ba? So, ayan mga seswang, o di ba? So, ganun talaga pag ibinahay ka ng AFAM, di ba? I'm trying my best, mga seswang, to put a subtitle on our videos because we have a lot of followers and subscribers from other countries. But I delivered this vlog originally in Filipino language. So, I need to speak in Filipino because most of my viewers are Filipinos, especially from the Philippines. And also, there are many Filipino viewers from other countries. But they're still Filipino, they can understand. So,
It's easy and comfortable for me to deliver the vlog in Filipino language. Mga seswang, syempre yun ang ating mother tongue language. At struggle akong gumawa ng subtitle, nakakaloka. Alam niyo ba mga seswang yung subtitle? It takes hours. Siguro mga 2 hours, 3 hours, 4 hours akong gumagawa ng subtitle. Tapos ko na yung vlog, na-edit ko na, maganda na siya ng bonggang-bongga, as in, i-upload ko na lang. Pero alam niyo ba, na tumatagal pa ako ng another 4 hours kasi yung subtitle mga session, ang hirap, minamanual ko kasi nilalagay yon kasi kapag mag-rely ako sa automatic subtitle ng YouTube, mali-mali yung English na nakalagay doon. So, hindi talaga niya natatranslate ng mabuti. So, imamanual ko talaga siya. Pero it cost me a lot of time mga session. So, siguro naman lahat nakakaintindi ng Tagalog, pwera na lang sa mga hindi talaga siya Pilipino. So, siguro, ang pagbablog ko is pa English, Tagalog, kaya na-notice siya sa ating mga videos. As you can see in our previous videos, mga session, as in, mix siya Tagalog, English, para naman sa ganun, maintindihan ng mga tao yung ating pinagbablog, and also to our English viewers, ayan, so you can understand well my vlog. So, ayan mga session, ang aking tiklupin, ang aming tawag dito. Damit na nilabhan ko. So, kailangan na nating kunin to. At tiklupin natin. 'Di ba? So, hindi ko muna sa titiklupin pala. Ilagay ko lang doon kasi tuyo na siya. Ayan. Yung mga ano lang naman to. Mga pamunas ng plato, ganon. Underwear, medyas, 'di ba? And then mga seswang, ilagay ko muna sa sofa namin kapag may time ako, saka ako magtiklop, dyan lang muna yan. So, ito yung binigay na bulaklak. Ay, binili ko pala to. Ito yung pamigay ni Oma. Ang ganda talaga nito. Oh. Alam niyo ba to mga ses? Daisy ito. Tapos meron siyang rosas, ganyan. Ang galing talaga ng ano niya ng tawag dito. Mura lang to. Bigay to ni Oma eh. Ito naman yung tawag dito. Dahlia. May ganito ako dati tinanim. Diba? Tapos tong halaman ko, malaki na siya. Ang dami niya ng dahon. Maganda kasi ito mga session. Super ano siya. Pang indoor lang siya. Hindi siya mahirap alagaan. Yan ang gusto kong halaman. At syempre, magtiklop tayo ng ating pinaghigaan mga sesh. Diba? Ito yung kwarto namin mga sesh ni Rose. So, maliit lang siya. So, welcome sa aming room. Ayan. So, kailangan ko magtiklop para bonggang ating higaan. Diba? Actually, ito yung kwarto namin na, maliit lang yung kwarto namin ni Yos, ganyan lang siya. O, diba? Simpleng kwarto lang siya. Ito nga pala mga sesyo, ang site niyo. So, ayan, ready na yung bag ni Yos. Sinatid ng mama niya. Nung birthday ni Yos, ito. Nasa bahay pa kasi nila dati to. Itong luggage niya. Tapos, syempre, ito na din. Ayan. Tapos, yung luggage ko din. Ayan. Diba? Pero, mga seswang, kailangan kong bumili ng aking luggage. Kasi yung luggage ko is nabitak. Ang laki ng luggage ko, mga ses. At ang ganda. Binili ko pa yun sa Dubai. So, matagal na yun na tawag dito, luggage ko. Ang nangyari mga seswang is nasira. Kasi nung una kong pumunta ng Netherlands, ginamit ko yon. Nalala nyo na umuwi ako ng Pilipinas. Nung nag-ayos ako ng visa para tumira dito. Ayun, pagbalik ko dito, nasira mga seswang. Tapos hindi naman pinalitan ng Emirates Airlines. So, shout out Emirates Airlines because you don't replace my broken bag. Char. So, ayan. Kailangan ko umorder mga seswang ng panibago. So, para ready na yung ating pag-impake ng gamit. Siyempre, gagawa ko pa rin ng vlog yun. Kung ano yung mga kailangan nating i-impake, ganun. Tapos, mamimili tayo ng mga konting pasalubong sa ating parents, sa ating family, ganun. Tapos, yun lang naman mga seswang kailangan nating gawin. So, next month, ang ating lipad papuntang Pilipinas. Pero, syempre, update namin kayo pag nabili na namin yung ticket. So, ayan mga session, maghugas muna ako ng ating plato na pinagkainan kanina. At bago yan, syempre, mag-shoutout ako sa mga nakikita kong lagi nagko-comment
na lagi ko nababasa yung comment mula simula hanggang ngayon. So, nandyan pa rin sila, di ba? So, ito na si Snowhash. Ayan. So, shout out sa'yo, Snowhash, Seshuang, at Piper Padilla. Shout out din sa'yo. Shout out kay Jenny Pearl, Jane Roll 8003. Shout out to Loren 9194 and shout out to Mitch Roperos. Shout out to Heidi Alpuerto. Shout out to Jerby Big Nose. So ayan mga seswang. At sa mga nag-greet kay Yos, tignan natin dito. Sino-sino yung mga nag-greet kay Yos nung nag-post ako sa ating community mga seswang nung birthday niya. So salamat sa mga nag-like. At salamat sa mga nag-greet kay Yos. Ayan, so Joanne Dixon 6076, thank you so much sa pag-greetings kay Yos. Jenny Pearl Jane Roll, Bella Abitad, and Audum C. Luna, Laurent Kunen, Mitch Ruperos, and Snowhash. Ayan, thank you so much sa nag-comment at nag-greet kay Yos. So, meron itong 8 comments tsaka 34 likes. So, sa mga nag-likes na hindi nag-comment, so, shout out na din sa inyo. So, ayan mga seswang. Sino pa ba? Shout out natin si Trexplore TV. Shout out to Diding1968 taga Norway, si Moms. Ayan. And also, shout out kay Glenn Vasquez. Ayan. So, shout out to Charlotte Law. And also, shout out to Ala Ode. And Hasum Kas. Ano to? Hasum Gkas. Ang hirap naman pronounce yung mga yung mga seswang. Tawag dito. Pangalan nyo. Shout out to, sino pa ba? Ito. Tonya 9083. Ayan. So, shout out din kay Mr. Casper. Shout out to Emmanuel Moratal. Shout out to RBD 747. At shout out to John Megan Vasquez. Ayan. So, thank you so much po sa inyong panonood ng aming vlog. So, ayan mga seswang, di ba? Yan ang ating pa-shoutout ngayon. So, syempre, tapos na ang shoutout. Maghugas na muna ako ng ating plato. Konti lang naman ito mga seswang. So, para mamaya, i-dry na lang ni Yos. Kasi, I'm washing the plates and later on, Yos is drying it. Also, Yos is doing the vacuum in the weekend. Ayan. So, ayan mga seswang, tapos na akong maghugas at syempre shoutout na din sa lahat ng mga taga Isabela dyan. Kadagiti Ilocano dita, buibuy ta igigid, Diyos ko Lord. Ayan, shoutout kada kayo amin. Pagyamanan kadagiti pa nagbuibuy ti vlog min, iikit, auntie, kaskada, napadaytan, ti tawag ko, basta daytan ako. So, agyaman kami apo, ay ti panag buibuyayo. Ken, syempre, kastamot iti amin nga bumarangay, kaskada lumaban, iti char, di ba? So, ayan mga seswang, pagyamanan amin. Salamat sa lahat ng mga nanonood ng aming vlog. At syempre, eto na. So, hindi nga kami nakapag-vlog, di ba, ng matagal mga seswang. At nung nakaraang mga videos namin, kung nanonood ka sa aming channel, di ba, na-upload ko na yung
nakapasa na ako ng A2 Dutch language. So, inaantay ko na lang noon yung diploma ko. At syempre ngayon, nakuha ko na ang ating diploma. So, actually mga saswang, matagal na siyang dumating. So, I think siguro last year pa dumating. Ay, hindi, this year, 2022. Tama, last year. Char, gul mong kausap. So, ayan mga saswang, kasi 2021, pumasa ako ng Dutch language. Tapos, kasi naipasa ko yung Dutch language after, gaano ba katagal? 2021, dumating ako, yung papel ko. So, 21, 22, 23, ayan. So, December, siguro mga after 7 months, na nakuha ko yung residence permit ko dito sa Netherlands, mga seswang, as a partner ni Yos, as a partner of a Dutch national, naipasa ko na yung exam. So, after 7 months. Ngayon, 2022, nakuha ko yung ating diploma. Siyempre, mga seswang, di ba, ang tagal namin hindi nag-upload, so hindi ko na rin siya na-update. So, eto na, papakita ko sa inyo ang ating diploma, mga seswang. Sandali lang. So, ayan siya mga seswang, ang aking diploma. So, buksan natin kung ano ba ang chismis ng diplomang to. So, maupo muna tayo dito. Ayan. So, ito siya, nakalagay dito. Sabi niya, untaken. So, kailangan pirmahan. So, ayan. Galing siya sa Duo. Dienst Uitvoering Onderwijs. Ayan. So, buksan natin. Ayan siya mga seswang, yung envelope. Diba? Tapos, ito na. Ayan, ang ganda ng diploma nila, in fairness. So, makikita nyo sa harap yung logo ng Netherlands. So, naka-sealed siya. So, ayun na mga seswang. So, ayan ang ating diploma. So, ito mismo yung diploma niya mga sesh. Ayan. Tapos, ito naman yung yung resulta ng diploma mo, ng Dutch language mo. Ayan, nakalagay dito, Kennis van de Nederlandse Maatschappij, is the KNM, yung kanilang Dutch Society Integration. So, meron akong 6. Ang nakalagay na resultat niya is geslaagd, meaning to say you pass. And spreekvaardigheid, so meron akong 6 mga seswang. So, geslaagd. Ang pinakamataas ay 10. So, meron akong schrijfvaardigheid is 8. Leesvaardigheid, meron akong 8. At meron akong luistervaardigheid is 9. Tapos, meron dito mga seswang yung ONA, yung ONA, yung Oriëntasie Nederlandse Arbeidsmarkt. So, nakalagay dito is hindi na ako required. Magganon kasi tawag dito, nakapasa na ako nagtrabaho na ako ng 6 months before that. So, exempted na siya. At syempre, nakalagay dito mga seswang, nung December 30, 2021 ko pala ito na ipasa. Pero dumating yung aking diploma 2022. So, ayan mga seswang, ating diploma. Tapos, ito yung ayan. Dumating siya nung January 24, 2022. So, ayan mga seswang, hindi kasi kami nakapag-upload. So, yung diploma natin, nakalagay dito is, sabi niya, born on Philippines. Nakalagay dito na, they already fast have met goed vol en het inburgering samen afgelegd. Nakalagay dito na pumasa ka na ng ng integration. Ayan. So, naka-explain dito yung mga tinake mo, tapos yung sign, tsaka date. Tapos, meron ditong diploma number. Yung number ng diploma mga seswang. So, ayan. Diba? Kasi mga seswang required ka na magkaroon ng ganito kapag tumira ka sa Netherlands at kapag mag-integrate ka. So, ayun. Required talaga siya ng Dutch language mga sesh. So, kapag mag-apply ka na ng naturalization mo or citizenship or permanent resident, so, kailangan mo to at kailangan mo yung mga iba pang documents para makapag-apply nun. So, ayan mga seswang. So, mag-apply tayo after 3 years ng stay mo sa Netherlands. So, ayan. This year, nakapag 3 years na.
Pero mag-apply ako next year. Kasi, tawag dito, wala akong time pa dahil uuwi kami ng Pilipinas nga ni Yos. So, kailangan magkaroon ka ng maraming time mga session o at least, di ba? Makapag-set aside ka ng time para doon. So, ayan, at least nakapasa na tayo. So, hindi pa naman expired yung ID ko kasi 5 years yun. So, kahit saka na tayo mag-apply mga session. So, ayan mga session, nakapagluto na ako ng dinner namin. So, ayan nga pala mga ses, pagpanggabi ako, nagluluto na ako ng dinner. So, ngayon, ito ay spaghetti bolognese na may broccoli kasi gusto yan ni Jowa. So, ayan mga seswang, pag night shift ako or second shift, luto na ako ng dinner para pagdating ni Jowa, kakain na lang siya. Ganon. Diba? So, ayan mga seswang, tapos na akong mag-lunch. Diba? Siya nga nakalimutan kong idagdag sa video na about dun sa Dutch language kung mga seswang sa diploma ko. Ayan. So, ang ginawa ko nga pala noon, nag-self-study lang talaga ako mga ses. Hindi ako nag-enroll kasi ang mahal ng pag-enroll sa training institution. Diyos ko, nag-inquire kasi ako noon, siguro mga nasa 3 to 4,000 euro yung B1 at saka A2. Ang una kasi mga ses, A1, A2, B1, B2, C1, C2, ganun. So, yung A1 mga seswang, nag-self-study lang ako noon at pagkatapos nag-exam ako sa Dutch Embassy sa Germany. Tapos, mga seswang, nung naipasa ko yung A1 ko, yun, nag-apply kami ni Yos ng papel, ng permit dito para makatira sa Netherlands as a spouse. Tapos, nung nakarating ako dito, nakuha ko yung ID card ko mga seswang, ayan, nag-required kasi na mag-integrate ka. So, that time, yung language requirement is A2, nung dumating ako. Tapos, 2021 kasi yon. Tapos 2022, nag-change siya into B1. So, lahat ng mga dumating nung 2022, nag-change ng B1. Pero that time kasi, yung narinig kong news is, kumbaga parang 2022 mag-B1 na nga. So, kinabahan ako, my God, hindi pa ako ready mag-A2. Kasi self-study lang talaga ako sa ang mahal. So, sayang naman yung 3,000 to 4,000 euro mga sesyong na ibabayad para lang dun sa, ano na yan, sa exam na yan o sa study na yan. So sabi ko, nag-self-study ako, bumili ako ng online lesson sa online at yun, ako na yung nag-aral sa sarili ko. So nagbayad siguro ako ng mga 350 euro para doon sa online lesson na yun. Tapos araw-araw ako nagkikinig ng mga audio, ganon. Tapos nanonood ako ng Dutch cartoons na pangbata. Doon ako natuto sa cartoons na yan. Ang bilis ko talaga matuto mga seswang doon sa cartoons na Dutch na pangbata. Tapos ayun, nung narinig ni Jowa yung issue na magbibiwan na nga sa 2022, pinush niya ngayon ako na mag-aral ng ayun nang mag-exam. Sabi niya, mag-exam ka na kasi baka dumating yung panahon na B1 na next year, mahirapan ka lalo. Sabi niya, hindi pa ako ready. Sabi ko kay Jowa, ayun, pinush talaga niya ako na, sige, ikaw mag-ano ka, kaya mo na yan, ginagano niya ako. So ayun, sabi ko, o sige, mag-enroll, mag-ano na nga rin ako, mag-exam, sabi ko. So trinay ko lang mag-exam mga session. So ayun, ang ginawa ko, one by one ko siyang in-exam, yung listening, reading, writing, speaking, tsaka yung Dutch Society, at tsaka yung ONA. So, 6 kasi yung mga session. So, tulad ng sabi ko, na-exempt ako sa isa kasi nag-work na ako doon. Pero yung Dutch Society, mga session, ngarag ako kasi ang hirap. Pero nakapasa ako yung 6 lang, pasang awa, alam mo yun. Pero okay na. Sabi ni Jowa, okay lang yan. Kahit na pasang awa ka, ang mahalaga, pumasa ka. Kasi hindi naman pinag-uusapan yung points o kung ilan yung score mo. Ang pinag-uusapan dito, yung pasado ka at makakuha ka ng diploma. Sabi niya. So, ayun mga seswang, naipasa ko naman siya. Lahat, isang araw, isang exam. Tapos balik na naman ako. Isang araw, isang exam. That time mga seswang, December na noon. Magdi-January na, magbibiwan na. Hala, Diyos ko Lord, magbibiwan na. Kako, hindi ako makakuha ng appointment. Ang ginawa ko, nagpa-appointment ako sa ibang duo, sa ibang city. Halimbawa, yung exam ko sa Utrecht, tapos pumunta pa ako ng Amsterdam para lang mag-exam ng ibang exam ko. Para mahabol ko lang bago mag-2022. Ayun, nahabol ko nga siya mga seswang. At pumasa ako lahat ng exam. So, nakita niyo yung una kong vlog na pasado si Bex sa tawag dito. So, Dutch language, ayun. So, inaantay ko na lang yung diploma ko that time. Kaya, itong video na to ay included na about my
getting of my diploma, di ba? So, ayun mga saswang yung aking experience. Tapos, January, dineliver yung aking diploma. So, tapos na ang problema, Diyos ko Lord. Kasi mga sis, required yun sa permit ko na mag-exam ako ng Dutch language kasi may penalty. Dahil kung hindi ka nakapasa sa exam o hindi ka pa nag-exam within 3 years, magkakaroon ng penalty mga sis. Tapos, yung ID card mo, 5 years kasi yon. Actually, hindi mo siya mare-renew. Pero kung hindi ka pa talaga nakapasa ng Dutch language, mapipenalty ka, tapos mare-renew ka, pero 2 years lang. Bakit? Kasi nire-require ng Dutch government na mag-apply ka kasi after nung 5 years mga sesh, di ba 5 years yung ID card mo? Kung Dutch yung jowa mo, 3 years lang sa 5 years na yun ang kailangan mong bunuin o tapusin na magkasama kayo, ganon. Pwede ka na mag-apply ng mamimili ka kung naturalization ba, mag-apply ka ng Dutch citizenship or permanent resident. Ayun. Yun kasi yung option dun sa next level na ng 5 years mo. So, pag naka 3 years ka, dun sa permit mo na yun, mag-apply ka na ng naturalization or permanent resident. Mamimili ka ngayon dun mga saswang. Kasi hindi talaga siya nire-renew yung permit. So, bibigyan ka ng isang pagkakataon na mag-renew kasi may penalty ka. Hindi ko alam kung yung penalty niya is nasa 3,000 euro. I'm not sure, or 1,000 plus. Kasi ang alam ko, yung hindi ka pa naka-renew ng ID ng Dutch language mo, hindi ka pa nakapag-integrate dun sa 3 years na yun. I think may penalty siyang 1,000 plus. Tapos, kapag yung 5 years mo natapos, magre-renew ka na hindi ka pumasa ng exam, meron atang 3,000 na penalty. So, ang mahal ng mga seswang, di ba? So, ayan. So, sa November, mga seswang, 3 years na yung aking permit kay Yos. So, kasi nag-register kami pareho 3 years na sa November. Pero mag-a-apply ako next year na lang kasi uuwi kami ng Pilipinas. So, walang time. So, pagbalik namin galing Pilipinas, doon ko asikasuhin yung pag-apply ko ng aking document dito sa Netherlands. Kasi meron pa naman akong permit mga session, 5 years pa siya. So, 3 years yung nandun. So, meron pang 2 years. So, maluwang pa ang aking panahon para asikasuhin ang mga dapat na asikasuhin. So, ayan lang mga session ang ating update. So, i-update ko kayo kapag pauwi na kami ni Jowa ng Pilipinas, mag-i-impake ng gamit, ganun. At syempre yung ticket natin, i-reveal natin kung nabili nga na ba namin ni Jowa o hindi pa, kung anong airlines kami. Ayan, malalaman nyo sa next vlog na mga seswang. So, salamat sa pag-antabay at panonood ng aming vlog. So, ayan muna ang ating update para sa araw na ito mga seswang. So, may pasok pa kasi ako ngayon. Hindi pa kami makalabas. May pasok din si Jowa. Nasa work na siya. Panggabi ako. So, pagdating ni Jowa, galing trabaho. Nasa trabaho naman ako. Pagdating ko naman, tulog na siya. So, mga 12 o'clock nasa bahay na ako. Minsan, tawag dito. 12:30, 12:15, depende yan. So, ayan mga seswang, kung bago ka lang sa aming channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na yung subscribe, and of course, don't forget to hit the notification bell para naman updated ka tuwing mag-upload kami ni Jowa. At kapag nag-upload ako, makikita mo kaagad yon sa ating notification na meron kaming upload para makapanood ka kaagad, diba? So, ayan mga seswang, don't forget to like ang aming mga vlogs. So, syempre, pakishare na rin mga seswang kung nanaisin nyo. At syempre, mag-comment ka na rin para mabasa ko at ma-shoutout kita sa ating next vlog. Diba? So, ayan mga seswang, salamat sa panonood. At of course, kita-kiss na naman sa aming next vlog. Bye!